Update muna tayo mula dyan sa may West Philippines. Kasama ho natin ang nagsisilbing spokesperson ng National Maritime Council at dati rin po nagsilbi bilang commander ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, si Undersecretary Alexander Lopez. Magandang araw ho sa inyo, Yusek, at welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Naging controversial ho dati, Yusek, yung itong isla ho ng Kalayaan Island Group dahil nga ho sa statement o pahayag nitong si Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lamang po ito hanggang sa nagkahamunan nga ho ng debate with Justice Carpio. Ngayon, para po sa inyo, diyan sa may konseho, sa National Maritime Council, ano pong posisyon dito ng konseho, Undersecretary Lopez, sir? Unang-una, ang posisyon ng National Maritime Council ay simple at consistent. Ang Kalayaan Island Group ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Alinsunod sa ating mga batas at sa batas international. Kabilang nandito ang tinatawag nating UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. At responsibilidad ng ating pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente ng Kalayaan Island Group o Barangay Pag-asa in particular, at patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko at mapayapang pamamahala doon. Malinaw din na ipinagtatanggol natin ating mga karapatan at jurisdiction. Oo. Ngayon, doon ho sa nilulutong debate, kung sakali man pong mangyayari po ito, Yusek, ano pong stand ng National Maritime Council? Susuportahan ho ba ninyo itong debating ito or ano hong paninindigan po ninyo dito, sir? Ang debate kasi basically yung sinasabi nga ni Senator Marcoleta, parang initially wala raw West Philippine Sea, pero ang West Philippine Sea kasi ay isang termino na ginagamit ng Pilipinas para sa mga maritime areas na nasa loob ng ating jurisdiction na bahagi ng South China Sea. Hindi ang West Philippine Sea ay pareho ng South China Sea, hindi siya different maritime space yun. Hindi nito yung binabago ang international names. Ngunit nililinaw nito kung saan umiiral ang ating mga karapatan sa ilalim ng batas, especially ng 2016 Arbitral Award. At patungkol naman sa debate na nababanggit natin kanina, ito ay patungkol sa kung itong debate na to, yung paghahamon ni Marcoleta ay patungkol sa ating soberanya, mga karapatan na nauukol sa ating soberanya, ay this is not up for debate, Jess. Merong mga batas, international at lokal, na nagsasaad kung anong meron na tayo. Kaya para sa NMC, hindi o walang mahalagang magandang patutunguhan ang debate na to. Bagkus, magbibigay pa ito ng dagdag kalituhan sa ating mga kababayan. Kaya ang clarity, legality at unity at consistency ng ating naratibo o message tungkol sa West Philippine Sea ang kailangan. Siguro tama na rin yung hinamon ni kinagat ni Justice Carpio yung hamon niya. Kasi si Justice Carpio, isa siya yung mga nagsulong talaga, abogado during the 2016 Arbitral Award. Kaya nanalo tayo ng magandang partisipasyon ni Justice Carpio. So we welcome that para sabihin niya talaga kung ano yung tama sa mali at siguro hopefully maitama yung mga maling notion ni ni Senator Marcoleta. Kasi yung debate sa Senado, hindi siya nagbibigay ng magandang linaw. Actually, namamadel pa, naguguluhan, nagbibigay ng dagdag kalituhan sa ating mga mamayan. So, tama rin siguro na tinanggap ni Justice Carpio yung debate niya para talaga once and for all, maliwanagan si Senator Marcoleta. Pero sinasabi mo kanina, kung ang debate is about our sovereignty, it's not up for debate, nasagot na yan ng International Court. So, walang magandang idudulot yung debate. Whether manalo si Justice Carpio or definitely matatalo na manalo si Marcoleta, walang idudulot yun na maganda. So again, our sovereignty is not up for debate.
I'm sure marami pong mag-aabang dito, Yusek. Anyway, ang ating katandem si Bombo Ever with her questions, Bombo Ever. Right. Yusek, sa tingin po ninyo, masyado na po bang napupolitika ang issue sa West Philippine Sea? Kasi umaabot na rin po sa punto na may dalawang magkaibang pananaw pero pareho po na Filipino official. Actually, yun nga yung malungkot doon dahil wala naman dapat talagang pinagdedebatehan sa West Philippine Sea, no? Ang gusto kasi maging ni Senator Marcoleta, ano ba ang West Philippine Sea? Meron ba? Guni-guni lang ba ito? Actually, marami na tayong batas nagsabi kung ano yung West Philippine Sea, katulad ng Maritime Zones Act, ng RA 12064. Dinefine na doon kung ano West Philippine Sea. Ang pag-define doon sa West Philippine Sea ay hindi parang bahay na nilagyan mo ng mohon, itong bahay ko, hindi. Yun ang extent na kung meron tayong tinatawag na baselines law, no? Na doon mo ipoproject yung 200 nautical mile exclusive economic. So mechanical lang yun, just hindi mo kailangan maglagay ng meets and bounds no, coordinate. No? It's just a matter of kumuha ka ng 1 point doon sa baselines, no, at i-project mo ng 200. That's the extent ng ating exclusive economic zone. At isa pa, halal sila ng halal sila ng mamamayan. Sabihin, they are officials of the government. At base sa Constitution, sumumpa sila doon na ipaglalaban nila ang Constitution ng Pilipinas at anumang batas ng Pilipinas. No? Dapat yun, meron ng batas. Huwag mo nang questionin yung batas. Yun naman ang yun, malungkot doon. Kine-question ni Marcoleta yung batas. No? Meron na siguro, it's just a matter of coming up with more researches na nagpapatunay na walang contradiction sa mga batas na ilabas base lokal man o international. Right. Yusek, dyan po sa may Kalayaan Island Group, gaano po ba kadalas binibisita po ito ng hukbo ng Pilipinas? Dahil according po dun sa panayam po namin sa opisyal mismo ng Kalayaan ay araw-araw may namamataan po silang presensya doon ng Chinese vessels, Yusek. Well, yung municipalities kasi ng Kalayaan, ito ay nasa probinsya ng Palawan. Basically, ang nag-administer din is the province of Palawan. Dahil malayo nga ito, normally ang mga nakakapunta dito ay sa pamamagitan ng transportasyon na binibigay ng ating Armed Forces of the Philippines through the Philippine Navy, at paminsan-minsan din yung bibigay ng sakay yung ating Philippine Coast Guard. Pero yung mga konseho doon, yung mayor, yung mga ibang opisyal ng pamahalan doon, ay meron silang ginagamit na local vessel, no. So periodically nabibisita 'yon. Kaya maganda naman, kaya nga nasabi ko kanina na yung meron kaming mga panuntunan, pamamaraan para silbihan yung mga ating mga kababayan at mga pamilya na nandoon sa Kalayaan. In particular, ang namamahala doon pagdating sa Armed Forces of the Philippines ay yung Western Command ng AFP. Sila rin yung namamahala doon, nagbibigay din ng mga kasugiridad. At meron din actually, may Coast Guard station doon, meron ding Philippine National Police Station doon. So basically, yung LGU na yun ay isang operating local government unit. At Bombajen. Okay. Panghuli na lang ho siguro, Yusek, ngayon po at napaka-controversial na po yung mga statement ni Senator Marcoleta na i-give up itong Kalayaan Island Group. Paano ho natin kahit pa paano napapalakas yung pong moral ng mga tao ho roon, mga residente ho roon, lalo ho yung mga opisyal ng Kalayaan Island Group, Yusek? On a periodic basis, dinadala natin yung isla ng Pag-asa dahil there are around 400 people there, fellow Filipinos ang nandun. Siguro mga 30 pamilya. Hindi ako sigurado kung 30 na o baka mas marami pa ngayon. So yung mga gamit nila, mga pagkain nila ay sinusupply din ng ating gobyerno. So sabi mo kanina, may Coast Guard station doon, may PNP station doon.
Meron din tayong unit ng Philippine Navy doon. So every time merong resupply mission itong mga different government agencies na to, ay sinesabay na natin ito yung mga pangangailangan ng mga tao doon, ng kababayan natin doon on a daily basis. So may kuryente na din doon actually, no? Kung di nyo masyado kayo familiar doon, nabigyan na rin natin ng kuryente doon. 24/7 na rin yung kuryente doon. Maganda na rin yung source of water nila. At yung napalawak natin yung kanilang airport at even yung seaport. So basically we're giving the municipality of Calayan all the things that they need para yung moral ng mga tao doon ay hindi bumaba despite itong mga challenges na nararamdaman nila. Okay, sige. Maraming salamat Undersecretary Lopez sir for joining us ngayon sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Looking forward ho kami na makausap po namin kayo muli sa mga susunod na pagkakataon about sa usapin ng West Philippine Sea. Thank you, Yusek. Thank you. Ang nagsisilbi pong tagapagsalita ng National Maritime Council, si Undersecretary Alexander Lopez. Siya rin po ay nagsilbi bilang commander ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na nakabase dyan sa may western area, nakaharap sa may West Philippine Sea. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.